See skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. If you're dreaming to experience the powdery white sand, crystal clear water, breathtaking views, very private, hindi mo na kailangan ng membership at hindi mo na rin kailangan dumay pa na malayo. Dito lang yan, may experience mo lahat sa Milo Coast by Pico de Loro. Ito nga ay matatagpuan sa Nasugbu, Batangas. It takes around 2 hours to drive from Calamba, Laguna going to Nasugbu, Batangas. And this is the entrance proper, going to Hamilo Coast, Pico de Loro. At the entrance, you have to show your booking confirmation to the guard bago ka makapasok. And then, from the entrance, it will take you around 3 kilometers to reach the beach proper. Ang registration ay sa loob na mismo ng property. Akala namin pagpasok ng gate ay doon na, hindi pa pala. Hindi ka naman mainip kasi Instagram worthy talaga yung mga madadaanan mo. Pwede kang mag-stop over to take some pictures muna along the way. Wow! Ayun! Oh. Wow! Bakit may dagat sa taas? Papa, nasa Loro, no? Papunta pa lang sa ano? Ano yan, Papa? Taas, oh. property nga ng Pico de Loro to. Pero ang laki ng property nila, kaya Yes. mahal. Yeah. Wow! Ganda ng beach. Ay, ang ganda magpa-picture dyan. Para Celebration ng birthday namin dalawa ni Jojo. In 200 meters, enter the roundabout. there are 8 mid-rise residential building which is divided into 4 main cluster, the Hakana, Maina, Carola, and Miranda. No wonder na malaki talaga to kasi yung property is around 40 hectares. Dito kami nakabook sa Carola. So akala namin kasi dito sa mismong Carola ka magpaparegister kaya pumasok kami sa loob nito. Paparegister daw eh. Ayan, no? Oo nga. Dito tayo paparegister. Carola B Parking. Oh. Teka lang. Paparegister. Itong tao, Bago ka pumunta ng ano mo, check-in. Ang dami pa rin naka-check-in, no? O mga for check-out na. Asan daw? Pico de Loro Country Club, yung mismong place kung saan ka magpaparegister. Ito yung parang pinaka-clubhouse nila. Ano nakalagay? Hindi yata dito. Yun pala. Yung tatakpan ng halaman na. Yun o, dun. Hindi sapat yung accommodation lang, dapat kailangan magbayad ng entrance bawat isa para ma-enjoy ang amenities at makapasok ka sa loob. Pagkatapos bibigyan ka ng race tag. Pagkatapos mag-register, saka ka lang pwedeng pumunta sa iyong accommodation. So, lumabas na kami dito and then sumakay ulit sa sasakyan kasi medyo malayo-layo pa nga ang Carola mula sa clubhouse. Pakita ko sa inyo yung labas ng aming accommodation. Ito mag-ihaw nun eh. Ha? Hindi na? Dati o, meron. Dati pwede. Nakapag-ihaw doon sa baba. Ngayon wala na. We booked our accommodation through Airbnb, hosted by John Carlos, and we paid 4,900. Aside sa accommodation, you have to pay the entrance. It's mandatory, 1,400 per head yung binayaran namin. The accommodation is like a condo hotel, a studio type with 1 bedroom and 1 pull-out bed and 1 sofa bed na good for 2 persons. 2 to 3 siguro kung maliit. Ito yung view namin sa labas ng terrace. At meron siyang sampayan. And then ito from the terrace, yan yung view. Meron siyang TV. Ayan. Meron siyang wifi. Free wifi. Then meron mga lagayan ng mga things. And then meron siyang dining table. Shoe rack. And ito yung sofa bed na good for 2 to 3 persons. Ito yung kanyang mini kitchen. Meron siyang partition if you want to close it kung ayaw mong maamoy yung niluluto. Ngayon, meron silang mga free cup dyan. Tapos yung utensil kasama na yan, syempre. Merong heater, rice cooker, and meron silang induction. So, pwede ka magluto-luto. And then, free service water. Then, ito yung kanilang mga plates and bowls.
Yeah, meron pa rin sa taas, hindi ko na lang nakunan yung cabinet sa taas. Then they also have a trash can, then rug. So, kompleto. Eto, tinry na namin lagyan ng cover yung sofa para ma-ready na yung higaan nung dalawa. Kasya kayo dyan! So, uy, mainit-init pa siya. This accommodation is good for 5 packs. Pwede rin siguro 6 packs. Makiusap na lang kayo sa owner. Kasya naman. Ito yung comfort room. Hindi ko masyado nakuhanan. So, merong shower area and then sink. Our accommodation is at the 6th floor. So, we have to take the elevator to and from the room going outside. Ito naman yung exit papunta sa parking or pagka mag-aabang ka ng shuttle. Sa beach po. Tara. Kami. Mayroong free shuttle kung kayo pupunta ng beach kasi medyo malayo-layo Dapat ito. super excited. Oh, dali. Super excited. Uy! Ano? Parang ewan mo. Magkahiwalay ang beach na designated para sa property owners at para sa mga guests. Yung cellphone ko, wala pang fix. I-picture tayo. Ito anak. Pagkain to. Take note that anywhere in the property they do not accept cash. Prepare your card. GCash pwede. Hindi daw eh, bawal. Pinagbawal nila. Ay, dapat tinanong natin sa guard. Ang ganda. Papunta tayo ng sports complex pa. Punta tayo ng sports complex. Ay, nahanap niya yung mga kasama niya. Hi! Where are your kasama? Ang dami din. Tumahimik siya. Okay. Ang salita. Ito ang designated pool and beach area para sa mga residents o property owners. Tayo mag-swimming ka dyan. Dyan ba?
Tapos yun yung ating ano no, canola, 'di ba? Ito ang Sports and Recreation Center. Matatagpuan ng iba't ibang klase ng gaming area para sa guests and also for the members. Ayan, locker ng babae. Dito ang locker ng lalaki. Bato lang. Ah, pwedeng kumuha ng locker ang mga guests kapag sila ay nasa swimming area. They just have to go to the registration para sa locker and then ibabalik lang nila after kung tapos na. Maraming mapagpipili ang restaurant sa loob ng Pico de Loro. Isa na ito. Ito naman ang designated playground para sa mga bata. Itong Club Pico. Pero hindi siya libre sa non-members. You have to pay at the site. Scan mo lang yung nakalagay na print out dyan sa may pinto para makita mo yung details ng babayaran mo at saka yung rate. Yung oras pa, sarado pa lang. Ano? Hindi na Mami, what's your step for? Medyo napaaga nga kami mag-ikot-ikot kaya sarado pa ang mga restaurant. Ganon din ang ibang mga amenities. Kung hindi nyo naman afford na magresto parate, pwede naman kayo magluto sa inyong condominium na nirentahan. Tayo pa. Grab and go. Kung gusto niyo murang merienda, dito lang kayo kumain sa Grab and Go. Pero card din yan. Bukas. Kaya pala mainit kasi bukas. Sarap din pala yung banana. Ito naman ang isa sa laro sa sports complex na ina-offer, ang bowling. Pero hiwalay yan sa bayad, so kaya you have to pay kapag maglalaro ka. You know?
Overall experience, masasabi kong sulit ang ibabayan nyo dito. Isa na sa pinakamalaking property na maaari niyong puntahan na mayroong magandang beach, magandang amenities, maraming pwedeng gawin ay itong Pico del Oro. Try nyo na. Salamat!